Magandang araw sa iyo at salamat sa pagsama mo sa amin. Ngayon, may hawak tayong mga materyales na galing sa iyo at aaminin ko, ito yung mga paksang sabay na nakakamanga at medyo nakakalito. Medyo mabigat. Oo, pinag-uusapan natin ang dalawang higanteng konsepto sa teolohiya. Ang kasal ng kordero at saka yung 1,000 taong paghahari o yung milenyong kaharian. Dalawang malaking event talaga sa eschatology. At based sa mga sources mo, ang pinakabuod ng usapan ay hindi lang kung ano ang mga ito, kundi kailan sila mangyayari in relation to each other. Yung timing, yung sequence. Exactly. Kaya ang tanong natin ngayon na susubukan nating sagutin gamit yung mga materyales mo ay ito. Ang 1,000 taong paghahari ba ay parang honeymoon phase na kasunod ng kasal? O baka naman. O ito na ba mismo yung happily ever after na celebration? Okay, let's unpack this. Magandang tanong yan para simulan. Kasi bago pa man tayo malunod sa mga timeline, kailangan nating tandaan na ang pinag-uusapan natin ay mga interpretasyon. Interpretasyon ng propesya, di ba? Oo, lalo na mula sa aklat ng pahayag, hindi ito parang history book na may eksaktong petsa. At yung bawat pagkakaayos ng mga pangyayaring to, may domino effect yan. Saan? Sa pag-unawa nating sa isang napakahalagang bagay, ang kalikasan ng gantimpala para sa mga banal. Saktong-sakto. So, para maging malinaw sa'yo, based sa mga binigay mong materyales, parang may tatlong pangunahing kampo o pananaw sa isyong ito. Tatlong malalaking idea. Yung una, yung pinaka-straightforward siguro, magaganap daw muna ang kasal ng kordero. Okay? Tapos, pagkatapos niyan, saka palang opisyal na magsisimula ang 1,000 taong paghahari. Parang kasal lang sa atin, di ba? Seremonya muna, tapos reception, at yung pagsasama. Simple at lohika lang daloy, di ba? Pero meron ding pangalawang pananaw na medyo mas grandioso. Paano yon? Sinasabi naman dito na ang mismong 1,000 taong paghahari ay ang kasal ng kordero, hindi sila magkasunod. Ah? Isa lang sila. Iisa lang. Isipin mo isang piging ng kasalan no tumatagal ng 1,000 taon. 1,000 taong handaan. Kahit sinong event planner susuko dyan. Pero kidding aside, it really challenges our human concept of what a celebration is. Talaga? At siyempre, may pangatlo pa, na parang sinubukang pagtagpuin yung dalawa. Isang middle ground. Oo, magsisimula raw muna ang 1,000 taong paghahari at sa pinakaumpisa nito, magkakaroon ng isang maikling piging ng kasalan bilang panimula. At dito, nagiging mahalaga yung sinabi ko kanina, hindi lang ito a simple matter of scheduling. Kasi sa likod ng mga timeline na yan, may mas malaking tanong. Ano yun? Ang pagiging nobya ni Kristo ba ay isang status na para sa lahat ng maliligtas? O isa ba itong espesyal na gantimpala? Isang exclusive, parang VIP access para sa ilan lang? Yan ang totoong tanong sa likod ng lahat ng ito. Sige, himayin natin. Unahin natin yung unang pananaw. Kasal muna bago ang paghahari. Gaya ng sabi ko, ito yung pinakamadaling i-visualize. Oo, madaling sundan. May seremonya yung kasal at pagkatapos yung buhay mag-asawa, yung 1,000 taong paghahari. Malinis ang pagkakasunod-sunod. At dito pumapasok yung ideya ng gantimpala na binanggit ko, ayon sa isang source mo. Yung gantimpala. Oo, nabanggit yan. Na ang pagiging nobya ay hindi isang pangkalahatang titulo para sa lahat ng banal. Ito raw ay isang espesyal na parangal. Halimbawa, para sa mga martir na saksi. So, para sa kanila lang. Sa ilalim ng pananaw na ito, oo. Ang kasal ay yung seremonya kung saan sila opisyal na kinikilala at yung kasunod na 1,000 taon, yun yung panahon kung saan nila tinatamasa yung pribilehyo ng posisyong yun na naghaharing kasama ni Kristo. Okay, pero hindi ba't medyo literal yung pagtingin na yun? Parang masyado nating ginagawang ayon sa template ng kasal dito sa mundo. May punto ka dyan. Baka naman a different kind of metaphor yung ginagamit sa pahayag na hindi kailangan sundan yung ceremony then marriage structure natin. Isang valid na po na yan. Pero yung kontra-argumento naman dyan, ayon sa source, ay yung mismong daloy ng mga pangyayari sa pahayag. Anong daloy? Kasi bago pa man yung eksena ng kasal, mayroon mo ng malawakang paghatol sa mga kaaway ni Kristo.
Para bang nililinis muna ang entablado. Okay, may clean up muna. Oo, pagkatapos ng paghatol, saka pa lang ipapakilala ang nobya na nakahanda na. At pagkatapos ng kasal, dun pa lang itatatag yung kaharian sa lupa. So may logical na progression. Paglilinis, pag-iisa, tapos paghahari. Exactly. Para sa mga naniniwala sa view na ito, hindi lang ito pagkukumpara sa kasal sa mundo, ito raw talaga yung pagkakasunod-sunod na ilinatag na propesya. Okay, gets ko. Parang kailangan mo nang manalo sa giyera bago mag-celebrate ng tagumpay at magsimula ng bagong pamahalaan. Malinaw? Make sense, di ba? Malinaw. Ngayon, puntahan natin yung pangalawang pananaw, na ang buong 1,000 taon ay isang mahabang piging. Dito ako medyo naku-curious. Ano ang batayan nito? What's fascinating here is, ang batayan nito ay isang napakagandang talata sa Pahayag 19:9. Anong sabi doon? Sinasabi, mapalad ang mga inanyahan sa piging ng kasal ng kordero. Mapalad ang mga inanyayahan. Okay, Ang interpretasyon ng mga sumusuporta sa pananaw na ito ay yung paanyaya ay hindi lang para sa isang maikling party. Para sa kanila, ito mismo ang paanyaya na makapasok at makibahagi sa kabuuan ng milenyong kaharian. so yung buong panahon na yun na yung piging? Oo, yun na yung party. Okay, naintindihan ko yung apela yan. Napaka-inclusive, parang isang malaking selebrasyong walang katapusan. Pero teka, May pero. kung ang buong 1,000 taon ay isang walang tigil na party, ang logical na tanong ay, kailan sila magsisimulang maging, alam mo na, mag-asawa sa simbolikong kahulugan? Parang walang katapusang engagement party, pero hindi talaga nagsisimula yung pagsasama. May kasunod pa ba? Eksakto, diyan mo tinumbok ang isa sa mga pinakamalaking butas na ibinangga mismo ng iyong source laban sa pananaw na ito. At hindi lang yan. May isa pa. May isa pang mas malaking komplikasyon. Sinasabi sa propesa na pagkatapos ng 1,000 taong paghahari, mayroon pang isang napakalaking kaganapan, ang paghuhukom sa dakilang puting trono. Oo, yung White Throne Judgment. Ito yung final judgment, di ba? Tama! At sa panahong iyon, may mga banal yung mga namatay sa panahong iyon na muling bubuhayin. Ngayon, isipin mo, Sige. kung ang kasal ay 1,000 taon nang nagaganap at matatapos na, ibig sabihin ba nito huli na sila sa party? Oh, Hindi na sila pwedeng maging bahagi ng nobya kasi tapos na ang kasal. Parang ang lungkot naman para sa kanila. oo nga. Parang, sorry, close na kami. Ang bigat nun. Exactly. At may kasunod pa yan. Sinasabi sa source na pagkatapos ng huling paghuhukom, Anong mangyayari? ang ama na ang magiging lahat sa lahat. Ipinapahiwatig nito na posibleng wala ng konsepto ng nobyo at nobya sa walang hanggang estado. Teka, medyo nalito ako doon. So kung ang ama na ang magiging lahat sa lahat, ibig sabihin ba lon, para mabubura yung special relationship ni Kristo sa nobya? Posible. Kasi kung, parang ang ikli naman ng special status na yon kung sa loob lang ng 1,000 taon. Yan mismo ang punto ng source material mo. Na kung ganoon nga, ang pagiging bahagi ng nobya ay isang gantimpalang dapat matanggap at maranasan bago ang puntong iyon. Sa loob ng milenyong kaharian. Oo, partikular sa loob ng 1,000 taong paghahari. Ito ay isang malakas na argumento na nagsasabing ang paghahari ay hindi ang kasal mismo, kundi ang resulta o yung buhay mag-asawa na sunod nito. Wow! Ang lalim pala ng implikasyon yan. Hindi lang pala ito tungkol sa kung sino ang aabot sa party. Hindi lang. Tungkol ito sa kung kailan at gaano katagal mararanasan ng isang partikular na uri ng gantimpala. So, kung may butas yung pananaw na kasal bago ang lahat dahil masyadong literal, At may malaking problema din itong walang katapusan party. oo, parang may kulang. Dito na siguro papasok yung pangatlong view na binanggit mo, no, yung parang gitna. Tamang-tama. Ang pangatlong palanaw ay parang isang middle ground na sinusubukang sagutin yung mga issue ng dalawang nauna. Hindi ito kasal bago ang lahat at hindi rin ang lahat ay kasal. So ano siya? Sinasabi rito na magsisimula muna ang paghahari at sa pinakasimula nito magkakaroon ng isang piging ng kasalan. So parang isang grand kick-off event, Oo, parang pasinaya. isang pasinaya para sa milenyong kaharian. May seremonya at selebrasyon sa simula, tapos yung kasunod na halos 1,000 taon ay yung pagsasabuhay na ng unyon na yon. Tama. Paano ang daloy ng mga pangyayari dito?
Ayon sa source mo, mas detalyado yung timeline dito. Ganito ang itsura. Una, hahatulan ni Jesus ang mga kaaway, linis muna. Okay, standard yan. Pangalawa, itatatag ang bagong langit at lupa. Pangatlo, bababa mula sa langit ang nobya na kinikilala bilang ang bagong Jerusalem. Dito napapasok yung bagong Jerusalem. Dito na. Pang-apat, sa puntong iyon, kapag narito na ang nobya, magaganap ang piging ng kasal. Panglima, yung piging na ito ay susundan ng halos 1,000 taon ng buhay mag-asawa, which is yung paghahari. Gets. At pang-anim, pagkatapos ng lahat ng iyon, saka pa lang susunod yung paghuhukon sa dakilang puting trono at sa huli, ang walang hanggang kaharian. So sa ganitong ayos, meron pa rin isang special na kaganapan ng kasal, pero nangyayari siya sa konteksto ng pagsisimula ng kaarian? Sakto? At sinasagot nito yung problema kanina. Dahil yung mga banal na bubuhayin sa huli ay hindi mahuhuli sa kasal. Hindi na. Nangyari na yon bilang simula ng isang panahon na papasukin din nila. Mukhang ito ang pinakakompletong larawan sa tatlo. Tila ganun nga ang layunin nito, ang magbigay ng isang narrative na may simula, gitna at wakas na umaayon sa lahat ng mga propesya nang hindi lumilikha ng mga malalaking kontradiksyon. Habang pinag-uusapan natin itong pag-aayos ng timeline, parang napapaisip ako, we're trying so hard to fit God's plan into a human calendar. Sa isang linyar na... Oo, sa isang neat sequence of events. At dito na yata pumapasok yung pinaka-mind-bending na bahagi ng mga materyales na ipinadala mo. If we connect this to the bigger picture, tama ka. Dahil ipinapakita ng buong talakayang ito yung limitasyon ng ating sariling pangunawa. Bilang mga nilalang. Bilang mga nilalang, nakasaad dyan sa source mo na tayong mga nilikha ay maaari lamang umiral sa loob ng mga hangganan ng espasyo at panahon, space and time. Iyon ang ating realidad. At hindi tayo pwedeng lumabas doon. Hindi pwede. So, kahit pasabihin na mabubuhay tayo magpakailanman, parang nasa isang napakahabang pelikula pa rin tayo na pinapanood natin one frame at a time. Magandang analogy yan. Hindi natin kayang i-fast forward, i-rewind, o makita lahat ng frames ng sabay-sabay. Yung isip natin nakakadena sa daloy ng oras. Eksakto. At dito nagiging sobrang lalim ng usapan. Dahil ayon sa source mo, ang Diyos ay hindi bahagi ng daloy na iyon. Nasa labas siya. Siya ang may akda nito. Siya ang nagpapanatili sa mismong espasyo at panahon. Kaya para sa kanya, posibleng maging ang konsepto ng kawalan or non-existence ay nasa loob din niya. Isang ideya na napakahirap talagang arukin ng ating isip. Sobra. Here's where it gets really interesting. Kasi kung ganun, kung para sa Diyos ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay parang isang landscape lang na nakikita niya ng sabay-sabay. Isang buong larawan. Ibig sabihin, ang pagtatangka nating ilagay ang mga plano niya sa isang perpektong linear na timeline, A, tapos B, tapos C, ay maaring sa simula pa lang ay limitado na. Flawed from the start. Oo. We're trying to describe a multidimensional reality using our very limited, one-dimensional perception of time. Yan ang mismong implikasyon. Ang source mo ay nagmumungkahin na para sa Diyos, maaari ang lahat ng nilikha ay palaging umiiral mula sa kanyang pananaw. Palaging umiiral. Oo, ang mga konseptong tulad ng simula at wakas ay mahalaga para sa atin na nasa loob ng panahon, pero maaaring hindi ito gumagana sa parehang paraan para sa manlilikha na nasa labas nito. So, what does this all mean? Pagkatapos nating himayin ang lahat ng ito, lumalabas na ang tunay na debate ay hindi lang tungkol sa kailan mangyayari ang kasal. Mas malalim pa dyan. Ang pinag-uusapan talaga natin dito, based sa sources mo, ay ang kalikasan ng walang hanggang gantimpala. Ito ba ay isang universal status para sa lahat ng banal? O isang exclusive, time-bound privilege para sa ilan? Yan ang totoong tanong. At pinag-usapan natin yung tatlong posibleng sagot. Tama. Ang kasal bago ang paghahari bilang kasalan, at yung maikling kasal sa simula ng paghahari. At bilang panghuling isipan para sa iyo na direktang hango sa philosophical na bahagi ng iyong source, this raises an important question. Ano yun? Kung tayong mga nilalang ay hindi kayang lubusang maunawaan ang mga bagay na lampas sa sarili nating karanasan ng panahon,
Paano natin may ilalagay sa isang simpleng timeline ang mga plano ng isang walang hanggang Diyos? Isang tanong na walang madaling sagot? Oo, ang mga materyales na ito ay nagiiwan sa atin ng isang mahalagang paalala. Ang espasyo at panahon na tinitignan ng Diyos ay isang bagay na hindi natin kayang sukatin, isipin o ilagay sa chart. Ang pagtatangka nating unawain ito ay nagpapakita hindi lamang ng lalim ng teolohiya, kundi pati na rin ng lalim ng hiwaga sa pagitan ng manlilika at ng kanyang nilikha.